Magandang araw para sa ating GMRC2 Day 2, Week 5. Pansariling panalangin. Tayo muna ay manalangin. Aking Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri kita at sinasamba dahil sa iyong mga gawa. Maawaing Diyos, patawarin mo po ako sa mga nagawa kong kasalanan. Salamat po dahil ako ay iyong iniingatan. Patuloy mo po akong bigyan ng lakas at katalinuhan sa lahat ng aking ginagawa. Amen. Sino ang kausap natin sa ating panalangin? Sa iyong palagay, mabuti ba na tayo ay nananalangin? Bakit? Ngayong araw ay aalamin pa natin ang mga mabuting bagay na dulot o resulta ng palagiang paglapit sa Diyos, ala o dakilang lumikha sa pamamagitan ng panalangin. Dapat rin nating maunawaan na ang pansariling panalangin ay paraan ng ating pakikipag-ugnayan upang maipahayag natin ang ating pagkilala, pasasalamat, at pagmamahal sa ating Diyos. Basahin mabuti ang bawat parirala na nasa kahon. Isipin kung ang nasa loob ng kahon ay naglalarawan ng mabuting dulot sa isang tao dahil sa pagiging madasalin. May lakas ng loob at pag-asa na malalagpasan ang problema sa buhay. Ikalawa, maayos ang pakikitungo sa kapwa. Ikatlo, laging galit at madalas ay sumisigaw. Ikaapat, hindi tinatapos ng maayos ang mga sinimulang gawain. At panglima, may takot sa pagharap sa problema at umiiwas sa pananagutan. Pang-anim, inspirado at ganado sa buhay. Pampito, malakas ang pananampalataya sa Diyos. Pangwalo, panatag at payapa ang kalooban. Pangsiyam, mapagpatawad sa kapwa. Pangsampu, mahina ang loob. Panglabing-isa, mabuting tao. At panghuli, palaging nag-aalala. Ang isang tao na laging inuuna at binibigyang pansin ang pagdarasal sa araw-araw ay kakikitaan ng mga mabubuting gawi at asal kagaya ng sumusunod. Una, may lakas ng loob at pag-asa na malalagpasan ang problema sa buhay. Ikalawa, maayos ang pakikitungo sa kapwa. Ikatlo, inspirado at ganado sa buhay. Pang-apat, malakas ang pananampalataya sa Diyos. Ikalima, panatag at payapa ang kalooban. Ika-anim, mapagpatawad sa kapwa. Ikapito, mabuting tao. Unawain natin ang ibig sabihin ng mga salitang ito. Lakas ng loob. Ito ay ang hindi pagsuko sa pagsubok ng buhay. Pag-asa. Ang pag-asa ay ang paniniwala sa inaasahang bagay o pangyayari. Inspirado. Inspirado ay isang tao na may damdaming masigla at ganado. Panatag. Ito ay damdamin na walang pag-aalala. Mabuting tao. Ang mabuting tao ay mabait at pinipiling gumawa ng bagay na tama.
Ikaw ba ay isang batang madalas manalangin? Kung ganon, ay alin sa mga nabanggit ang katangian na meron ka? Malakas ang loob, may pag-asa sa buhay, inspirado, panatag, isang mabuting mag-aaral. Alin sa mga nabanggit ang meron ka? Magbigay ng isang sitwasyon na nagpapakita ng pinili mong katangian. Isulat ang sagot sa hiwalay na sagutang papel. Sa ating natutunan, paglalapat at paglalahat, ano-ano nga ang ugali ng isang taong madalas manalangin? Para sa inyong pagtataya, ilagay ang araw kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng mabuting dulot ng palagiang pananalangin at ilagay naman ang buwan kung hindi. Una, ang kaklase ko ay tahimik lang kahit laging ginugulo ng katabi niya. Ikalawa, palagi siyang nagsasalita ng hindi maganda kaya siya ay maraming kagalit. Ikatlo, maaga siyang pumapasok sa klase at hindi uma-absent. Ikaapat, sa lahat ng cleaners sa aming klase, silang magkaibigan lamang ang laging naglilinis. At panglima, ayaw na niyang mag-aral dahil luma na ang kanyang uniforme. At para sa karagdagang gawain, isulat kung tama o mali ang sitwasyon. Una, nagbibigay ng panahon para magdasal. Ikalawa, nagdarasal bago kumain bilang pasasalamat. Ikatlo, natutulog sa simbahan kapag nagsisimba. Ikaapat, ipinagdarasal ang mga magulang. At panglima, ayaw alamin kung paano ang magdasal.